Ay, so may papa-check up si customer. Pinadala to dito kahapon. So ngayon, natapos ko na tong isang amplifier sa taas. Hindi ko na ginawa ng video kasi puro 5 auto na tayo. So gagawin natin ngayon ay Altic Lansing. Yan, nakabox pa. Ito pa talaga yung mismong box niya. So ilagay lang natin dito sa table. I-clear lang natin to. Yan, para maano natin. Ito yung box niya. Hangat natin na konti. Ayan. So, talagang box niya talaga to. Ayan. Sabi ng may-ari, hindi na daw niya sana sasabay yung speaker, pero sinabay niya pa rin. Ito yung speaker. Maliliit. Ibaba muna natin dito. Ayan. Para matisting na lang din daw. Okay. Alisin natin yung carton. Ito yung mga screw kasi binuksan na daw niya. Tinignan kung ano meron. Okay. So gagawin dito ay parang umuugong ata. Umuugong. Mayroon siyang humming. Ang model pala nito ay ALSD. Ano ba to? Ang haba ng ano, nakasulat. Ito yung pinakalaman niya. Ito lang. Yan ang tornilyo. Tapos ito yung mga IC. Ito lang. Hindi nyo pala kita dyan, no? Ayan. So binuksan na ng may-ari. Kasi saan ang tornilyo nito sa ano? Ito. May ugong yung pinaka-speaker. Yung dalawa ata mukhang okay naman. Yun ata. Tapos may napansin siya dito na parang may kinalawang o ano. Yan. Ayusin nga natin kasi magulo yung ano eh. Magulo yung wirings. Hindi natin hindi tayo makabelo. Okay, saglit lang mga boss. Ginalas ko na yung wiring niya. Yung para sa input galing dito. Tapos tiningnan ko dito kasi may nabanggit siya sa chat na may kinalawang daw dito. Pero sa ngayon, so far, wala pa naman ako nakikita ditong may kinakalawang. Mukhang nasa good condition pa naman yung mga pyesa niya. Ayan. Dito naman, napansin ko yung mga hinang ng ano, may mga loss na. Yan, yung sa transistor sa mga IC niya. Ayan. So, resolder ko muna yan. Ayan o. So, yan, i-resolder muna natin yan. Ayan o. Ayan, tapos dito pa. Ayan. Resolder natin yan. Tapos testing natin. Tapos lalagyan natin to ng ano, insulator na lang din. O panibagong ano. Kasi kumalat na yung ano. Kumalat na. O kaya, pwede naman natin i-testing muna ng ganyan para malaman natin kung umuugong talaga. Kasi kung umuugong yan, halimbawa ito yung pinaka-speaker out niya. Ayan. So, trace natin kung saan papunta yan dito. Ayan. Ito siya dito sa IC na to.
Tapos yung isa naman ayun dito. So itong dalawang IC na yan, baba tayo, baba. Yan. Itong dalawang IC na yan ay para doon sa sub. Ito namang dalawa para dito sa dalawang speaker niya na maliit. Yan. So prepare ko muna, tapos testing ko lang saglit, tapos tingnan natin. So power on na natin. Ito, tingnan natin. Yan, may ugong nga mga boss, may humming oh. So try natin tanggalin tong input. Oh, itong pinaka-input. Para malaman natin kung saan yung source sa input. So pag may itim na rin yung connector nyo. Pag nawala yung humming, malamang sa malamang may problema sa input. So tumahimik. Yan, tumahimik siya. May problema doon sa input, either sa supply niya or dito sa mga connector. Kasi maitim na yung connector oh. Dapat ganito yan. Connector, dapat yung ganito na maitim ay no yan. So try nating palitan at saka check din natin doon sa harapan yung pinaka connector niya. Baka ito yung sinasabi ng may-ari na kinalawang dito sa may input. Ito naman supply ng, tingnan nga natin kasi nasa gilid pala yung Tara. Lagay mo na. Dito kasi sa gilid yung connector para sa USB at saka sa So kalasing ko muna tuloy yan para malaman natin. Balikan ko kayo mga boss. So ito naman yung pinaka control niya. Meron pala tong USB saka memory card. Ito yung switch niya, play, input. Para sa input, ito yung pipindutin mo to. Ito sa volume, sa tone at saka sa bass. So ito yung IC niya, 24558. Sa tingin ko dito, lost connection sa yung ugong. Pero i-chat ko muna yung customer para ma-warningan, ma-estimate na, mabigyan ng estimate. Inaantay ko yung reply ng customer. Bali, pinlitan ko muna to. Ayan. Try tayo ng bagong connector. Tapos testing natin kung may pagbabago. Kung wala, troubleshoot ulit tayo hanggang sa makuha natin yung sira. So pwede natin gawin dito sa troubleshooting ay susukatan natin yung pinaka voltage niya dito para sa IC. Ayan, kung normal. Kung hindi naman, i-check natin yan. Okay, testing muna natin. Ayun, meron pa rin. Yun, nagkakaroon pa rin ng humming. So next na natin dyan, next move. Ay ano ba yun, naipit yung IC. So dati na gagawin ay susukatan natin ang supply. Okay, so hanap tayo ng magandang pwesto. May maingay dito sa paligid ko. Siguro dito muna tayo mag-start ng sukat ng So i-start natin. Ayan, naka-DC naman siya. May logo. Walang supply ito. Meron ito 14, tapos ito ay wala. Ay meron din 11.
17. Hindi pantay yung supply mga boss. So may problema to sa power supply. 12 yung kabila, 12 din yung kabila. Tanggalin natin tong ano, connector. Tingnan natin kung magno-normal yung ano. Ayan. $11. Itong isa ay 18. So may problema. May problema. Hindi pantay yung supply niya mga boss. So check natin dito yung mga transistor. Natin dito transistor. Tsaka parang umiinit. Sa bagay wala pa kasing heatsink yung ano eh. Parang umiinit. Wala kasing heatsink. So check natin dito transistor, tapos itong diode. Naman natin kung alin dito yung may problema. Kuhanin natin yung isang ano natin tester. Natin yung diode. 12 volts dapat to. Tapos yung output naman niya dito. Saan ba dapat to? Ayun, parang shorted mga boss yung transistor na to na tanggalin natin to. 8050. May sipon pa tayo kaya medyo yung pagsasalita ay nga pala ito ginagamit ko pa rin kasi pag mga maliliit siya okay naman siya, saka maganda naman yung higop niya, kaya kahit pa paano hindi naman sayang yung pakabili ko nito. Kaya pala malakas yung ugong kasi yung output voltage niya hindi pantay. Ito yung ano 8550. So bali wala akong bago nito, maghanap ako sa mga board ko dyan. Baka may makuha tayong ba. SS 8550. So, pero check muna natin kung talagang sira siya. Shorted nga mga boss, ayan oh. Shorted nga, transistor. Hanap lang ako, balikan ko kayo. Okay mga boss, so ito yung pinalitan natin. Ang dumi ng kuko ko. Isang transistor na SS 8550 at saka 12 volts na Zener diode. Dito yan. Ito yung Zener diode. Nasa ilalim ng ano. Tapos ito yung transistor. Bali ang ginamit ko na transistor dyan ay yung ano 5401. 1% na lang kasi ano ba yan? Asa na ba yan? Nagluloko tong ano ko, cellphone ko na isa. Yun ah, nagtumatakbo ng pusa oh. Sa replacement. Ayun na, hindi na mapindot. Dito sa ano, nakalagay siya sa isa sa mga replacement oh, 2N5401. Ano ba tong cellphone na to? Kaya ito pinalitan ko na kasi oh. Ano kasi dito may basag. Nayaan ko na.
So nakalagay kasi dito sa component. Isa to sa mga replacement yan no, ng ano, potential replacement ng ano ng SS component 2 in 412 ng SS8550. So pag pinindot mo tong search for replacement, lalabas dyan yung mga replacement. So nakalagay yung 5401. Okay? So power on ko na, tapos check na natin yung supply kung mataas pa yung itong 18 volts dito. Kasi nung sinukat natin yan 18, dapat 12 lang. So lagay ko dito yung then sukatin na natin. Ayan, 11 na. Tapos dito 11 din. So pwede na siguro siya. Ngayon, anong susunod natin na hakbang dyan? Ikakabit na natin tong connector. Tingnan natin kung uugong pa o ano. Ayun, tahimik na. Uy, meron pa rin mga boss ah. Monitor natin yung supply. Bakit may ugong pa rin? Baka may problema pa. Baka dahil sa high voltage apektuhan yung IC. Oo, normal naman na yung okay na yung supply. Stable na. 11. So, nangyari dito, yung isa 18 volts, yung isa 11. So, possible na naapektuhan itong mga ICs. Try ko munang ma-actual nito. Update ko lang kayo mamaya kung ano yung mga nangyari. So, pinalitan ko yung dalawang IC. Ano ba yan? May sipon kasi ako. Gawa ng, di ba nga, biglang nag-short tong isang transistor. So, tumaas yung supply. Yung supply kasi na yan na 11 positive at saka 11 negative. Para yan dito sa dalawang 4558. Ito. So, kung hindi na pantay yung supply niya or tumaas bigla, possible na masibak. So, try na nating i-on. Sana, wala nang masamang mangyari. Ayan, naka-on na. May power na. Tahimik na yung speaker. Tahimik na volume natin. Tahimik na. Tingnan natin dito sa Okay. So, sunod na gagawin natin dyan ay ikakabit ko to sa heatsink. Tingnan natin kung tutunog na siya. Okay. Ibabalik na natin dito. Nilinis ko na yung excessive dito na paste. Maglalagay tayo ng panibago. Yung nilagyan na rin natin ng insulator. Ayan. Tapos ididikit natin dito. Pero lalagyan pa rin natin yan para dito. Kasi yung sa meron na. Yung kabila naman ang wala pa. So lalagyan lang natin dito yan. Patak lang para hindi ganong makalat. Kasi pag naipit naman yan, kakalat na yan ng kusa. Saka natin tika lang, ano ba to? One hand tayo. So ilapat ko muna diyan mga boss. Yun mamaya sound check tayo kung sana tumunog na to. Yan mga boss. Hirap na may sipon. Sumasamid. Ayan. Nakabukas pa kasi. So ayos na, naging sira niya ay ito. Una, nag-short yung transistor, nadamay si diode, naapektuhan yung dalawang 4558 at saka yung connector, iwan ko nasaan na yun, nahulog na ata yung connector na pinalitan natin. Ito, ayan, itong volume gumagana pa naman, maluwag lang ng konti pero pwede pa ata to. Ayan, pwede pa. Yung speaker gumagana naman pareho. Ayan, ayan. Okay na. Baka madamay kayo sa singkot ko.
So, assemble ko na to, tapos i-text ko na lang yung may-ari. Para ano, itonilyo ko na rin din to, hanggang dito. So, mga boss, ito yung sira. Yan, okay na mga boss. Natapos na natin. Hindi pa nagre-reply yung customer, pero i-chat ko na lang na ano, sabihin ko okay na. Yan. So hanggang dito na lang mga boss. Ginawan ko lang ng video para patayin muna natin. Just in case na ano, may ano tayo, may resibo na tinatawag para may mapanood si customer kung ano naging problema sa pinadala niyang Altic Lansing. Okay? Maraming salamat sa mga nanood at God bless po sa ating lahat.